Ang oras po natin, alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan de la Cruz, Ed Javier Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Live na live po kami ngayon dito sa studio. Ito po ang inyong programang Executive Session. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10:30 ng umaga. Anong oras na ba ngayon? Alas 9:09 na, Talagang dami talaga nating, dami talaga mga advertisers. Ganyan talaga. Thank you sa inyo. Dahil kung wala kayo, wala rin kami. So, okay lang yan. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Andito po ang inyong barkada. Walang iba, si Paring Pao Capino, Congressman Jonathan de la Cruz, at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning, boys. Good morning. Good morning. Magandang lang, wala pa. Unang comment Sige, ng Angry Bird natin. Sabi ni Ana Bilbao Fajardo, Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Bakit naman? Hindi ko alam. Bakit? Ano ba naman to si Ana? Pambira. Si Ana. Umpisa pa lang, gagawa pala kami ng kasalanan. Huwag muna. Umpisa pa lang kami. Kasalanan mo ba sa atin? Si Sen JB ay nasa, ngayon? Joint session ng Senado at ng House of Representatives para doon sa address ni Prime Minister Kishida ng Japan. Dito ngayon ng Today official state visit. Ito na. Ito na yung ni bata ni Prime Minister Kishida. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Secretary Boying Remulla. Sec Boying, bati ka. Good morning. Ayan. At tama-tama dahil ito ay inanyayahan kasi, Yes. Si Prime Minister Kishida sabagat na bumisita na si Presidente doon. Nagpunta rin Nagpunta na doon. Nagpunta na siya doon. Visit din. So, ito ay reciprocal visit naman ito. At maraming pag-uusapan, maraming pinag-usapan. Ang hinighlight lang, parang Dodo, Sec, Pao at Edwin, yung tungkol dun sa reciprocal access agreement. Ano ba yun? Ano ba yung reciprocal access agreement? Parang BFA yun eh. Parang BFA. Pero walang forces. Parang training. Training lang. Pero reciprocal. Access to what? Access to military exercises, etc. Ayun. Parang access dito sa Pilipinas din. At saka access din natin sa kanila. Tayo, ano access parang sa joint kanila? patrols. Hindi, walang joint patrol to. Ang ano nito, training din ng mga Pilipino na... Ang problema doon, ang pinag-accessan nila, pare-pare mga US bases. Kasi ang base sa Japan, US base doon. Okinawa. Okinawa, pinakamalaki doon, di ba? Pinakamalaki. Pero meron pa iba. Well, meron sa loob mismo ng Tokyo, but these are supposed to be self-defense. Self-defense forces, SDF nila eh. Self-defense forces. Wala silang iba eh. Dahil sa konstitusyon ng Japan, bawal silang magbuo ng isang military force. Yes. Yan ang surrender agreement eh. Noong natalo sila ng gera, di ba? World War II. Ang konstitusyon nila, pinagbabawal na magkaroon sila ng sarili nilang military. In the sense, bawal nga ang military sa kanila, di ba? Bawal, So ito lang medyo tanong ko lang, kung meron reciprocal access, ano yung papupuntahin nila dito? Kung di military, hindi naman pwedeng military nila. Hindi, mga siguro. Self-defense forces nila. Self-defense forces. So yun ang magte-training. Yan ang magte-training. Siguro, mga dyan, yung tungkol sa mga bagong pamamaraan, mga cybercrime, I don't know. Baka ganun. Isa yun yung mga isa sa mga malalaman natin sa speech. Malalaman sa speech. Sa speech mamaya niya dahil nandun ngayon sa Kongreso, Batasan. Sa Batasan. Nasa Batasan. Pero ngayon nag-convene muna ang Senate dito. Yes, bago sila open. So 9 o'clock mag-open lang sila, di ba? Kaya kanina si Senator Tol, nandito pa eh. Pumunta na.
Pumunta na. Magpapasa sila ng isang resolution. Yes. Inviting. Inviting. Tapos tutuloy na sila sa batasan. Yes. For the So joint mako-convince session. sila ng 10:30? Kasi 10. kanina 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. Kasi kanina 10:30 or 11, parang gano'n. nag-convene na 10:30 sa house kanina, Oo. nag-convene na. Ano, talaga 8 o'clock? Nag-convene sila for purposes of the invitation To receive. to receive. Oh. At To hold a joint session then, Yes. and to receive. And to receive. ano ba significance nitong ano nito? Pag nag-joint session sila in favor of the Japanese Prime Minister, ano ba significance nito? Unang-una siguro, Usually, malinaw na pinahalaga natin number one. yung ating relasyon Sa sa Japan. Japan, no? At nagbibigay tayo ng pagkakataon sa kanilang Prime Minister na kausapin at magbigay ng mensahe doon sa ating Ano yan legislatura. Our whole country receives you. Yes. Ayun, yun ang significance nun. At saka ito, hin-highlight nga This is, kasi usually, nag-official visit Visit naman lang, yung iba, oo. pero walang joint session na address. Oo. In other words, there are new developments na gustong ipaalam ng Prime Minister na Ng gusto Japan. nilang i-accept Oo. ng Pilipinas. Gaya ng Reciprocal Access Agreement. Oo. And probably, itinaas. I-elevate yung ating relasyon Ating with, relasyon. with Japan, ano? Yeah. Sapagkat marami tayo din na mga interactions with Japan, ano? Yes. Number one, hindi lang naman sa larangan ng depensa, Yes. mas importante dyan sa larangan ng ekonomiya. Ekonomiya, Sapagkat infrastructure, ang Japan mga ganun, ang yes. isa sa pinakamalaki, kundi sila ang pinakamalaki ODA. na ODA, Yes. Development Assistance Fund, ano? And I understand, mayroon silang, may dalawang agreements that will require legislative action, I understand. Ganun, ha? Yung Reciprocal Access Agreement that may Yun yung isa. require. On the military side, ano? Yes. Oo. And then there is also an agreement regarding the survey of our waters as well as our mineral resources. With Japan, ano? Japan. Baka pag-usapan. Tutulong sila. Tutulong sila. Tutulong sila. Kasi kung ang free trade, meron na tayo eh. No, meron na We tayo. already have a free trade Yes. In a sense, we already have a Ano yan, free trade geological agreement. survey? Parang ganon. Underwater? Underwater, mga ganon. Hindi ba magpapainit yan sa damdamin ng China pag... Kasama na yun. Kasama na yun. Naalala ko nung reporter ako, si General Pervez Musharraf, naging presidente siya ng Pakistan. Nung nag-join Congress din, Nag-join nag-speech siya. Speech din siya. Nag-cover ako nun. The last one, yung president ng India. Was here. 15 years ago. Nag-join session din. 15 years ago. Pero itong dito sa Japan ngayon, lalo na on the that side, ano? Yes. Yung, alam mo, ang nakikita ko rito ay siyempre ang Japan ngayon, Naging active. medyo nagiging humaharap na eh. No? Humaharap. na sa Dati maraming hindi. issue. Ano? Dati hindi. Dati medyo na sila bystander. Pero ngayon they want to take an active role in especially dito sa ating parte ng Asia, yung ating lalo sa dito sa West Philippine Sea. Sapagkat kasama natin eh. Actually bago ito alam ko meron joint military exercise between with Japan and the US at saka tayo, no? Australia, lahat ganon. Oo, nagkaroon tayo ng Pinapaharap na sila. Sinusubo na sila ng Amerika. Ito ngayon ang tanong dito. Sinusubo sila ng Amerika, pero bawal naman sa kanila yung military. Paano ngayon yan? Baka dapat sabihin ng Amerika, boss, baguhin nyo na yung konstitusyon nyo. Di ba? Hindi, meron may mga moves. To amend the Constitution To allow them already. Alam mo yung mga ganyan kasing pangyayari, mabilis yan eh. Mabilis, tama. Tama si Sek. Kung gusto mo yan, mabilis yan. Di ba? Yung pagbabawal ng armed forces, actually baliwala yan kasi pagka ikinambyo lang yan, yung mga factory niya, madre-retrofit eh. Yes, totoo yun. Madre-retrofit ka lang eh. Example mo sa'yo, no? Aeroplano, gagawa ang Japan ng aeroplano. Basta war aircraft. Meron na silang prototype eh. Meron na. Yung Honda jet nila, Yes. fighter yun eh. Yes. Yung Honda Fighter jet yun. na civilian. Civilian. Fighter yun. Pwede gawing fighter yun. Oo. Technically, ang Japan ay lahat ng kanilang... Kaya mag-Mach 2 nun. Kaya yung mag-Mach 2. industry ng Japan, kaya na nila, no? They can produce and they actually are producing. Meron nga silang mga helicopter. May helicopter, may aeroplano. Yung tangke. Tangke, Yung kaya na rin. SUV factory nila. Konting kalikot lang yun, tangke na yun. Tangke na. Oh. So, sinasabi natin,
ang Japan, on paper, Wala man on siyang paper, wala. armed forces. Pero kompleto lahat Pero ng gamit kompleto niya. sila. Kompleto yan, no? Kompleto gamit Yung niya. Coast Guard nila, kaya makipagbanggaan By the sa way, mga ship yan ng yung China. Coast Guard. Oo. Yan. Oo. Civilian, nasa civilian function, yan ang pang-workout din nila. Yan. Coast Guard. Oh, kayang-kaya gumawa ng Kayang-kaya aircraft nila carrier yan. yan. Sandali lang yan. Oo. Kayang-kaya ng Japan. They have Gusto, the means They They have have done it before. They have done it They before, did of before. course. And they will do it. They can do it again. They can do it again. Ngayon, ang tanong dito, ano ba ang kumpas ng Japan? Kasi alam mo, siyempre, kasama dito ang pagsama ng Japan sapagkat kalyado nito ang Amerika. Amerika talaga. Kaya tama sinabi mo kung John at na ano to kung makikita natin na ang Japan. Kaya lang very, very important part of world history ngayon, yung nangyayari ngayon. It seems as if there are two madmen who want to control the destinies of their countries. And they will do anything, gagawin nila ang lahat para manatili sila sa poder. Yes. Ito ang about China and Russia. Parehong medyo may topak yung dalawang yun. Si Xi Jinping tsaka si Putin. They want to reassert Lahat themselves. gagawin nila para manatili sila ron. Kailangan They have to mayroong counterbalance naman. Hindi, Diba? dapat mabasa ng gusto kung ano talaga nasa isip ng mga to. Kasi they'll do anything to stay in power. Dalawa. Ang ano kasi nila dyan is, di ba, from the very start after World War II, we have always been a unipolar world. Yes. Basically, a US Oo. ngayon, tong dalawang to, Pumasok sabi na. nila, hindi naman pwede yun. At saka nag-reflex na. Di ba? Multipolar dapat tayo. Nawala kasi Saka sila nag-uusap, ha? Nag-uusap sila. nawala kasi ang Russia for a time after doong breakup ng Yes, Soviet yung Union. breakup. But Si Putin ang Putin Si Putin reasserted nagdala, nag-reassert Siya nag-reassert. yung power ng Russia, kaya niya kinukuha yung mga kapaligid ng mga bansa Inabat ni Putin yung capitalism, di ba? Kasi meron ng oligarchs lalabasan na yung mga oligarch na Russia. Pero ngayon parang kinakontrol niya ulit At saka ang kanilang model ngayon, China nga. Ang model ng Russia, dati ang model ng China, Russia. Ngayon ng Russia, model China. state capitalism. Tsaka pareho sila, pag yung oligarch hindi sumusunod sa mga capital cities at sa Communist Party, Nawawala. napatay nila. Nawawala. Or nawawala. Hindi na pinapatay. Or nawawala. Ini-eliminate lang. From the seat. From the front seat. From the front seat. Binalagay ka. Kumbaga nilalagay Nilagay sa lugar. Back burner ka Hindi, muna. kagaya si Jack Ma. You remember Jack Ma? Ano kasikatan niya, di ba? Ginanon siya. Mga isang taon ba nawala si Extra Jack? na. More More. than. Ginanon siya. Maglabas siya, siguro 3 na years. Iba na Ano na siya ngayon? Professor. Professor. Nilagay sa Sa cabinet. China, yung Tsaka yung tinuturo niya, theoretical na lang. Sa practical. Wala na. Tsaka yung rocket chief ng China, biglang... Ano yun? Inilagay sa re-education Well, camp. ang malaking- Re-education camp yun. Ang malaking pagbabago sa China, ang kanilang defense minister biglang nawala. Just 4 days ago. Oo. Ano rin yun? Bago din yun. Nasa re-education din yun. Hindi natin alam. Pero ano? doon sa Kaya- Japan, hindi rin kasi sila pwede agad magpalit ng constitution kasi they also have to be sensitive yung sa South Korea kasi minsan yung mga bawat galaw ng Japan. Naaalala kasi ng society ng South Korea yung As a crimes matter of nila, fact, yun ang kanilang problema. ally din ng US sa South Korea. The sensitivity. Kasi China and Korea. China and Korea China. talagang galit sa Japan. Oo. Galit na galit yan. At saka May mga karanasan May mga Sa hindi lang galit. Siyempre even now, the upcoming and potential competitor of Japan is Korea. Because Korea also is asserting their influence in the Southeast Asian region. 'Di ba? In Pero fact, malayo pa rin sila. malayo pero it's they're flexing already sapagkat in terms of ODA development Malakas din assistance, sila. they have as much fund as Japan. Lumalaban na sila no? Kaya pumapasok na dito yung kung ang Japan meron JICA, ang Korea meron silang Kexim. Koika. Tsaka Kexim, di ba? Yun ang ginagamit nila. Saka yung cultural domination, I think, nasa Korea na eh. Ang isa pang problema pati ng Japan, there is a huge peace movement dahil doon sa pagkabomba nila sa Hiroshima sa Nagasaki. So yung peace movement doon medyo umano. Ang mabigat sa Japan din, demographics.
Yes. Kasi Wala na sila. very, mga- very... Puro They get aging. na It's an aging population. pa yun. Compared to Korea, Korea is younger by a dozen years. Yes. Oo. Tama Kaya yan. medyo ang Japan yun ang tanong, ano? In the Oo. next few years, ano yung influence nila when they have an aging population? Pero ngayon, they're rebuilding their population by having the half Japanese, Yeah. partly Japanese. Ganun ba? Pinabayagan na ba? Dito, tayo. With allowance. Mga dito, Dito. sa Mga Japanois. South America, marami. South America. Oh, pag meron kang... Japinoy, Brazil. kahit Lahi hindi ka kayo na. recognize na... Japinoy, hindi. Japinoy, meron Japinoy. silang formula. Meron na. Mga dugo hapon. ganun ha? Yes. So yung mga, Bakit sila- yung mga iniwan dito ng mga... Pero hapon, it's not making a dent kasi iba talaga yung kailangan mong population growth. Dapat Sa loob. tuloy-tuloy. Internal. predictable. Internal. Tuloy. Eh doon wala eh, no? Wala pa. Hindi sila talaga At saka, nag-ano, no? Nakakatulong lang siya sa stopgap measure ngayon sa economic dwindling, sa dwindling ng economic base. Para medyo ma-sustain yung labor force. Sabihin ko kung gusto nila na dumami ang Hapon, dapat mag-aya sila ng mga Pilipino doon. Ha? Totoo yun. Mag-aya sila ng Pilipino Mag-aya doon. sila ng Bigyan mo lang Pilipino. mga Anong gagawin ng mga dalawang Pilipino? taon na. Anong Siyempre, Anong gagawin? Baby Pao. maker. tatawag natin yan cultural assimilation. Ayun. Cultural Pau. assimilation. May position ng open Pau. Oo. Si Pau lang Kaya ang lang, hindi. ipadala natin dyan. Failure pa to, hindi pa to tested. Oo nga. Ay, Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Oo. Hindi mo alam Pero kung sa shooting tingin ko, blanks pag to. pinadala to si Pau at saka Blanco pa. pinalaot natin yan, sa tingin ko, Pau, kaya mo kaya mo bumuo ng isang barangay doon. Ikaw ba shooting blanks Ano ka ba? to? Wala. Bata ka pa, Pao. Kayang-kaya mo yan. Grabe to. Shooting Shooting blank. blast. Diretsuhan talaga yun. Pero bago yan, meron lang tayo sandali sa ating sponsor sa Pagcor. Basa lang ako, milyong-milyong pa premyo ang naghihintay sa mga maswerteng bingo aficionados sa Paskong Big Time Bingo Milyonaryo, isang league bingo games event ng Pagcor sa darating na December 10. Tumataginting na 10 milyong piso. Uy, ang garantisadong papremyo sa nasabing pabingo. Bawat kalahok ay may tsansa manalo ng 1 milyong piso bawat laro. Laki 3,000 piso ang halaga ng bawat ticket. Para makasali, bawat ticket ay may katumbas na 4 na cards kada laro para sa 10 games. Ang host site ng naturang pabingo ay ang New Coast Hotel Manila. Maaari di sumali at tumaro sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Madison, Mandaue, Malabon Grand, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Magsisimula ang Paskong Big Time Bingo Milyonaryo eksaktong 2:00 ng hapon sa Disyembre 10. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0927-804-0304, 0917-551-8354, or 0917-843-0970. Ang oras po natin ay 9:26 ng umaga. Lamig, ang lamig. Lamig ng kanta natin, umaga-umaga, kahit mainit sa labas. Pao yan, malamig. Gusto ni Pao. Intro muna tayo. Sino kumanta nun? Sino kumanta nun? Sino songer? Si Lola. Bago yun. Lola. Bago ba yun? Oo, bago. Siyempre lagi tayong fresh dito pagdating sa executive session. Fresh lagi mga tao dito. Yung mga nakaupo lang hindi fresh, pero yung kanta natin fresh lagi, ha? Ako po si Atty. Dodo Dulay. Dito pa rin po yung bangkada karabulista, executive sessionista. Si Parang Edwin Eusebio, Congressman Jonathan De La Cruz, Secretary Boy Remulla, at si Parang Pao Capino. Good morning, boys. Morning. Batiin muna natin mga birthday. Happy birthday, Boboy Taruk. Kasama natin dito sa RH Popoy. Happy birthday to you. Sino ba nagbe-birthday dyan? Babatiin ko rin din ang aking kasama sa DOJ. Walang iba, si Prosecutor Jackie Canlas. Birthday din ngayon. Jackie, happy birthday sa iyo ngayon. At siyempre, si Parang Jonat, kakaselebrate lang ng birthday. Alam mo, hindi natin nabati ito si Kong Jonat. Happy birthday. Babatiin din natin to. At ano ngayon, uwapa ka na ng senior ngayon, no? Nag-senior na si Kong Jonat ngayon. Happy birthday, Kong Thank you. Jonat. Maraming salamat po. Alam namin na... discount to, Manong Greg. Maraming salamat po. Akala ko going 40 pa lang si Tito John. Mabuti na lang, hindi ka...
ka-size ni Pao sa sapatos si SLK. Sek, mabuti na lang. Parang nangihingi ng sapatos. Parang nangihingi ng sapatos pa to. Dami na niya sapatos. Dahil katabi niya, ninong niya. Malakas katabi ang loob niya, ninong di ba? niya. Andiyan ninong niya. Siyempre, tingnan mo, Iba yun. ninong niya, wala reaksyon, di ba? Wala. Halatang halata. Wala narinig. Walang Pasa narinig. na tayo. Galing kay 6904. One nice thing listening to you people ay ang intelligent ventilation ng iyong tropa sa mga issues sa dan. Salamat naman. At galing naman kay 6900. Secremulia, NJB, tulungan niyo po kami, mga PNP, compulsory retired below 20 years in service, baka pwede mabigyan ng pensyon. Dali natin yan sa DILG at saka sa ano yan, sa batas, ano? Kasi nasa batas yan. Ito, ano basahin ko lang to, umaaray dun sa mga pagtaas ng toll fee. Sabi ni Alyong, may tanong lang ako, bakit itaon sa bakasyon ng out of the blue pagtaas ng SLEX tollgate? Alam nila kasi marami uuwi at babalik marami ng singil. Galing din strategy at sana may batas daw ng pagbabawal pag ganun. Hindi naman. Nasa Kasi concession matagal na agreement. concession in-announce yan. agreement Nasa concession dyan, agreement 13 yan. years yung huling 13 years na yung huling Increase. huling increase ano. Pero syempre siyempre umaaray din yung mga tama din motorista. at dapat tingnan Ano din. yan, ang batas kasi dyan, yung supplemental toll operating agreement. Yes. Na, Meron bang ganon? Meron eh. Oo. Nagkaroon. Ano yan, STOA ang tawag dyan. Oo. Between the ports toll board. Toll regulatory. Toll regulatory board. And the concessionaire. Concessionaire Operator. ng operator ng May kontrata na sila dyan. meron dyan. Okay? And they're supposed to keep to a certain index na pwede nilang itaas ang presyo. Oo. Ang nakikita ko lang dito, So, nakadikit sa bank loan yan, ha? Ganun ha? Nakadikit Yes. sa bank loan yan. Noong operator, mas- ng concessionaire. Oh. Oo. And it can cause the government to default on any agreement if we stop the operation of May cross-default arrangement. Ganun? STOA. Yes, Yes. yes. Pwede ba yan? Oo. Government made-default? Ba, bigat pala ito. Ano yan matatagal lang mga kontrata yan panahon ni Ramos. Oo. Nakita namin yan noong araw pa. Ganun ha? Oh, oh. Yung sinasabi ni Yung- Sek, yan yung mga giveaway na mga concession agreements panahon ni FBR. Ganun, Kasama ah. yung water. Yung water. Water. Ayun yun, yung mga ganyang mga provision, automatic ano? may- Automatic rate mechanism. increase. May automatic mechanism. Ibig sabihin, para naka-hostage ang gobyerno. Yes. Para yung PPA. Di ba, Buti nga, di ba at least- pwedeng ano yan? Di ba pwedeng alisin yan? In fairness to all concerned, Oo. yung ginawa ni Duterte na pansinin itong nangyayaring ito, nakatulong talaga sa atin. Yes. Alin to? Yung... Ito yung mga Yung concession mga agreements sa concession tubig. agreement. dahil Tubig. nag-umpisa noon, ano? Oo, Yung oo, sinilip oo. niya, no? Oo, Sinabi sinilip ni niya. Presidente Oo, Duterte, silipin ito mga oo. kontrata dito. Tubig, no? power purchase agreement, yan mga ganyan. Pero nabago natin yun, alam ko, di ba? Nabago. Oo, sapagkat... Tsaka pinalo up namin sa Congress. Oo. Sinubaybayan namin. Hindi kami tumigil. Oo. Kaya, nung finalo up namin, doon na umayos lahat. So ngayon, nabago na natin. Iba na. Ang patakaran ngayon. Hindi Nabago ganun. na. Nabago na. Yung Paano ba framework. ngayon? Paano na ang kasalansanan na yun? Yung naging increase ng Maynilad na na taper off. Tempered na. Na-temper na. temper siya. Yung pag-increase, ano? Ano na yan? Manila and Maynilad. Hindi ka nga Manila, maniniwala. Maynila, pero water. hindi ka maniniwala. Oo. Doon tungkol doon sa increase na yan, ha? Yung Maynila, ang pinayagan ng regulatory office ng MWSS, 3 pesos. Ang pinayagan nila sa Manila, 10. 10 pesos. Ayala. Ayala, layo. Di ba kasi puro batang Ayala yung nakaupo nun sa Executive Secretary ni Pidoy? Yes. Ganun ba? Si Almendras. Oo. Kaya yung si Almendras, iyan din ang nag-cause kung bakit nagkaroon tayo ng default. Oo. Na-default tayo Na-default dyan na tayo dyan. Yes. Oo, kaya tayo na-default. Pinakausap ni Almendras ang Manila Water kay Pinoy. Tapos ginawa nilang dahilan niya para i-default tayo. Ganun. Kasi bawal yun eh. Bawal. Bawal yun. Kaya di ba nagkaroon tayo ng... Pagkatapos ni Pinoy maging presidente, bumalik siya ron sa Manila So Water. ano uli siya? Batang Manila Water Kaya uli siya? give up na Ayala yung nila. Yung pinanalo nila sa arbitral claim. Arbitral. May Singapore. babanatan Give up sila. na eh. Ng Ayala. Ng Ayala kasi huling-huli sila ron. Oh, yung... Kaya tayo dinala doon sa arbitral. Because of that, ha? Oh. Yung sinasabi ni Sec, 11 billion yun, give up nila. Ganun, ha? Yeah. 11 billion. Kasi halatang-lata na Huli. Huli. Oo. Kakabo. Yan ang mahirap. Buti lang nasilip ni Sec Boying to at nagawa ng... Dali yan talagang inano namin yan. Talagang tinira namin yan sa, Yung sa kontrata, Congress. no? Oo. Oo, yari yun eh.
Pero ito ba, Sec Boying, hindi ba kailangan talaga ng ano ito? Legislative amendment na itong batas na ito, nung ginawa ito? Para hindi na mangyari. Ano na iba na, nag-unfold kasi, nag-unfair lang lahat. Ngayon, PPP law na yung pinasok May bago na tayong PPP law. Kasi, so yun ang dapat mapag-aralan natin kasi we don't know the consequences of the PPP law. Kung meron pa rin regulatory capture, yung mga oligarch na papasok sa which has been happening. Sa Cavite kasi, kausap ko si John Vic nung isang araw. Siyempre, mahal na araw. Ito mga noon, Undras, di ba? Nakita kami sa Imus. Yung pinag-uusapan namin yung naging patakaran ng Cavite sa water resources. Yes. Okay. Pinagbawal niya o pinagbawal na ng Cavite na ang magpapatakbo ng utility ay siyang magpapatakbo ng bulk water. Kasi baka mamaya lutuin ng supply. Maganda yun, maganda hiniwalay. Para malinaw na kahit indirect ownership, inalis nyo. Inalis. Dapat talaga malayong-malayo talaga. Yung bulk water kasi very finite. Ang resources ng water resources ng Cavite. Very finite Talagang pag finite sabihin, may hangganan May hangganan. So talagang hindi pwedeng basta kuha lang ng kuha. No? Konti lang ang sources namin Yung ibang sources nga namin, yung dating irrigation canals. Yes. Isa yun. Tapos yung sa Indang water system, Indang aquifer, Maragondon. Yan. Tapos the rest are the shallow rivers that run through us na mamababaw. Kaya very, very limited yan. Very limited. Kaya kailangan yung mag-develop niyan, yung bulk water. Hindi pwedeng, hindi siya pwede rin yung concessionaire doon sa supply, distribution and supply. Hindi, tsaka naman nagkakaroon tayo ng problema ngayon sa privatization. Kasi mga GOCC kasi ang mga water utility. Sabihin GOCC, natin, ito ba yun yung mga sinasabi mo na Government-owned and controlled corporations. pero ito yung anong tawag dito sa mga mga sa munisipyo? Water district. Water district yan. Ang water district ba ay GOCC? GOCC yan Korporasyon ba yan? Ngayon, Okay. Local corporation yan. Local pag corporation. May tinake-over luway. yan, kahit sino man, dapat dyan, may improvement ka sa service. Dapat mas maganda ang iyong patakbo. Ang nangyayari, Binibili lang. Kinukuha lang ang paniningil, pero walang pakialam kung ano mangyayari. Ayun. Kaya tama si Sek Kasi dati, usually dapat, itong mga ganitong utilities, yung mga franchise Franchise ka Dati. Ngayon, wala ito. Wala nang franchise. Walang franchise. Binibili lang nila, pera-pera na lang. Ganun ba? Oh, yes. Kasi originally, dyan sa di ba dapat, yung water, yan sinasabi ni Sek, yung tungkol sa water concession. Pag gusto ng mga water concessionaires na hindi magbayad ng tax, sabihin na, hindi, ano lang kami, agent lang kami ng MWSS. Ganun? Oh, yes. Ba? Kaya yung corporate taxes dati nila, binabayaran natin. Ngayon, bawal na, di ba? Bawal dapat yun. Desisyonan na bawal na. Bawal yan. Dapat ngayon, under the PPP law, kaya dapat na talaga mapag-aralan, itong amendment to the PPP law, what does it mean? Yung mga franchises ba, wala na yan. Kung wala na yan, what is the regulatory framework? Ayun. Except mo regulatory framework, paano babantayan? Hindi, ang problema kasi, hanggang ayaw, wala pa rin tayong antitrust. The only antitrust na provision, yung PCC. Hindi, pero hindi antitrust yun It's only a mechanism para sabihin nila, sumusobra ka. Pero hindi siya batas na nagsasabing, pag ginawa mo ito, kulong ka. Walang ganon. That's a big difference Yes. Okay. So there is sabi mo, Sek Boying, meron tayong antitrust authority. Mechanism. Pero wala tayong... May antitrust mechanism tayo. Pero wala tayong standards for antitrust. Wala tayong antitrust law. Antitrust na sinasabi, kawalang yaan yan, ikulong yan. Ayun. Ano yan? Yung sinasabi ba? Kaya gano'n walang yayo, wala kang magagawa. Ganun ba? Sasabihan lang yun. So sinasabi lang nito sa PCC, ang bali ang trabaho ng PCC lang, tingnan lang nila kung meron... Sabihin ng PCC. Tama na yan. Mukhang antitrust to. Ang ganda lang yun. Pero even PCC pala, kung ganun, wala rin silang batayan. Walang batas Wala pa rin silang batayan. Successful ang oligarchs i-block ang mga law that will punish their behavior. Ayun. Ano yan? Yung PCC law na yan, last minute na Kasi meron dapat yung sinasabi ni Sek na dapat merong penalty. Standards. May criteria o determination kung ikaw ay merong antitrust last day behavior. Last day of session, doon lang na-approve yan.
Kasi tinanggal yun. Kasi labanan yun eh. Yes, labanan yan. Pagkaalala ko, nasa Congress nga. Hindi, supposed to be, yung sinasabi ni Sec, nakalagay doon. They had to take it out para mapasa yung law. Ganon. Yes. Ayaw pumayag ng oligarchs. Ayaw Ganun. pumayag, yes. So, sabihin mo, may batas ka, may Kasi regulator ka, pero walang... Yung conflict of interest nga, Oo. hindi written into the law eh. Yes. May mga tao na dapat hindi nakikialam sa legislation kasi meron silang conflict eh. Oo. Mga negosyo ng pamilya nila nandun sa Nandun. kino-cover ng law pero nakikialam pa rin sila. Ganon, ha? Oh, yes. Kunyari, mga malalaking developer dyan. Naku, talaga. Hindi, yun. Diba? Kasama Kasama yun. Ano? Mga negosyante. Ito tanong ko sa inyo, ito ba masusolusyonan ba to ng una kung ipasa natin ang National Land Use Act, masusolusyonan ba yan? Ayun, hinaharang din yan. Inaharang din yan. Hinaharang din yun. Na dapat mapasa na Ang mangyayari yan, Di ba sinertify ng Presidente urgent yun? Ang sinasabi na ganito yan, meron kasi mga batas na talagang complete, maayos. Yung Department of Water Resources, hinaharang din yan. Inaabangan yan para harangin. Kaya ang ginawa na lang dito, parang workaround na lang. Yung Workaround. Water Resources Office Management na, diba? Office. Management Hindi, Office. ano yan, ginawa lang namin yan para meron kaming first way to create the water To specialization. consolidate it. Ano? Diba? Tayo gumawa yan, DOJ yung gumawa ng draft niyan eh. Otherwise, Ang wala problema, na yan. kailangan talaga mapas ang law para magkaroon ng regulatory power. Yun na yung Sa water. dapat na basihan ng batas, yung ginawa ng DOJ na, di ba? Ngayon, ginagano. Ang sinasabi ni Sec, tama yun eh. Yung tungkol sa antitrust light yun eh. Ha? Light. Antitrust light. Parang sa mig light. Antitrust light. Para Marlboro Light. Galon. mukha lang pero hindi. Yung parang gano'n, mukha. Kala mo. Kala mo. Ang sinasabi- Parang beer pero hindi talaga siya beer. Parang gano'n. Ang sinasabi, mali ka, pero wala ka rin magagawa. Ayun. Alam mo ba kung ang iisa lang ngayon, for the past 3 or 5 years na napasa na yan, 5 years, yung PCC law na yan, isa pa lang ang kanilang binanatan. Si JJ Atencio. Alam mo, alam mo, 1980. alam mo kung anong banatan nila doon? Kasi, Yung condominium. developer si na JJ. Ang ginawa nila, isa lang ang pwede maglagay doon ng parang cable. Binanatan siya. Yun lang. The only action taken. Ang ginawa sa Sa kanya, dami-dami ng problema sa competition, siya lang ang nadali. Pero monopoly daw. Kaya nga, maganda yung ginawa ngayon sa Cavite, at least kahit paano, pwede gawin modelo yun eh. Di ba? Na ang modelo ngayon, tama yun, kung ikaw ay bulk water, hindi ka dapat nakikialam sa distribution. Kasi kung distribution ka rin, at sa bulk water, iyari ka na. conflict of interest din Luto Luto yun. Diba? Lulutuin na yun. Si JJ Atencio, teammate ko yan. Sa Ateneo debating team. Debating team. Tapos yung Naging partner niya, Oh. classmate ko naman sa College of Law. Ganon. Si Rod Libunaw. Tapos sigurado hindi ikaw ang abogado kasi Hindi. nadali sila. Hindi, si JJ lalabanan. Kaibigan ko yan, kaibigan ko. Kaibigan mo. Si na JJ lalabanan sana niya, pero sabi niya, sige na lang. Yung gano'n na lang. Ano? Pero parang hindi rin nasunod kasi maraming condo exclusive lang ang gusto nilang internet company. Hindi makapasok Hindi yung yung iba. mga ganyan. Alam mo, yung ganyan, simple yan eh. Antitrust yun eh. Yun nga. Antitrust yun. Antitrust yun. Yung simple. Kaya walang legislation. Yun. So, sabihin mo, gumawa sila ng batas, ang competition, pero walang ipin. Wala. Talagang wala. So, kailangan talagang dagdagan pa. Ang dadagdag dyan, sinasabi niyo na dapat idagdag dyan, ay mga Punitive. behaviors na, i-identify na. Kung ano yung mga prima facie behaviors of antitrust behaviors. Ganon. Para rin yan yung paghahawak. Meron tayong batas tungkol sa Kaya siguro wala napapile lang PCC. Medyo mabagal. Medyo Audit mabagal. lang sila. Tsaka Audit. yung sino ba humawak ng... Sino ba ngayon nasa PCC? Si Mike Aguinaldo. Chairman Mike. Sino pinagpan mo? Si Balisacan. Oo. Kaya konting talaga, no? Kulang pa pala. Wala talaga mangyayari dyan hanggang gumawa tayo ng batas. Antitrust law. Antitrust law. Ang magagawa lang ni Chairman Mike, ngayon, i-audit niya. Yun lang. Yun lang yun. Come out with a report. Pero Pahiyain niya yung mga tao. Pero tama si Pao eh. Nakikita natin na maraming napakasimple lang eh na mga antitrust behaviors dito na ginagawa sa Pilipinas. For example, ito lang, tanong ko sa inyo kung antitrust to Ikaw ay may-ari ng isang mall. Hindi ko nasasabihin kung anong mall. Pero kunyari, ikaw may-ari ng mall.
Pero ang requirement mo sa lahat ng tao doon sa mga kumakain sa restaurant, dapat yung kukunin mong mineral water yung Sa kanya. sa maamin. Pwede ba yun? Antitrust ba yun? Antitrust yun. Antitrust yun. Antitrust yun. Gagaling ng mga kasama ko rito. Magkakaproblema tayo. Yan nga sinasabi Oo. ni Senator Secretary JPE. Oo. If it quacks like a duck. Oo. It moves like a duck. It probably is a duck. a chicken. It probably is a duck. Diba? Totoo, di ba? Parang yung sinasabi ni sinasabi ni Sec Boying at saka ni Chairman George tungkol sa vote buying. Oo. Kung ikaw nagkuha ka, ang butante mo sa isang barangay 500. Oo. Ang kinuha mong watchers mo ay 300. 300. Ay, obvious, di ba? Parang hindi obvious yun. Ha? Parang hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Kasi gusto ko Dahil dapat nasa mga 350. Hindi, sasabihin ng kandidato. Gusto ko nga pangalagaan ang boto ko eh. Oo. Kaya kumukuha ako ng maraming Tsaka watcher. nakawa ko sa kanila. Na. Kailangan ayusin natin ang buhay nila. Yun. Magpupuyat sila eh. Yeah. Kaya kailangan Watcher. di ba? Bigyan lahat. At saka kunin sila. Parang ano lang yan, panliligaw. Oy! Pag nag-date kayo at Ang layo, nag-holding hands, kayo pero wala kayong label. Parang gano'n. Ano yun? BFF? Parang ganun pala yun. Iba to. Holding hands. Holding hands, Ano pero wala kayong ba label. yung hold? Ano ba ibang hold? Hindi, kamay lang muna. Kamay. Pagkatapos ng kamay. Timba. Parental wala. guidance. Bahala na kayo. Parang ganun. Bahala na. After, bahala na. Yun. Parang ganun lang yan. Antitrust. Yan. Alam mo, kaya Antitrust. napapariwara ang mga Pilipino. Dahil sa mga Pinoy, ang alam mo na natin mag-break kasi. Naku, Ikaw haba na. papupuntahin ka namin sa Japan. Papuntahin natin sa Japan. Pero sabi nga ni Sik Boying, shooting, di ba? Okay, break muna tayo. Ang oras mo natin, alas 9:48 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Nag-umpisa na ang ating third segment. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10 kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama pa rin po natin ang ating barkada. Walang iba, Secretary Boying Remulla, Congressman Jotan de la Cruz, paring Pau Capino at paring Edwin Eusebio. Good morning, boys! Morning. Unang-una, siyempre batiin natin muna magbe-birthday sa Makalawa si Chief Justice Alexander Gesmundo Ganun ba? ng Supreme Court. Ano tawag si Chief? Bata pa. 67? Hindi. 68? Hindi, mga 65 lang. Alam ko, 66 pa lang yata. Yeah, Bata pa. mga 67. 67. Ganun ba? Oh, Si Chief, yes. Chief, CJ, happy birthday sa November 6. Happy birthday. At siyempre, CJ. November 14. November 10, sino? Si Speaker. Speaker naman. Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez. Maraming November na yun. Marami. November 26, Edwin Eusebio. Yun. Oh. Yun. Alam mo, yung mga ganyan nagbababati at kasama ka dito sa programa, ibig sabihin, magpapakain ka rin yan. Yun. Yan. Kailangan mantikaan kami dyan. Yan ang issue dyan. At siyempre, bati tayo. Yeah, ito. Bati. Good morning daw, sabi ni Mayor Nonong Palomar ng Tapas, Capiz. Morning po. Maayos to, nanalo Ano lahat. na yan, no? Nanalo lahat yung kanyang mga barangay. Oo nga, pag-usapan natin doon sa barangay. Ano ba nangyari sa barangay? Generally, very peaceful. Very peaceful. Ang Yung barangay, Lanao lang ang medyo Nagkagulo lang sa nagkagulo. Maguindanao at saka sa Lanao. ng konti. Oo, pero we have to congratulate si Chairman George Garcia, siyempre, at yung Yeah. mga kasama niya, PNP. si Kontrabigay Commissioner Ernest Maceda. Yes. Kontrabigay. Kontrabigay. Oo, Oo, Ernest dahil Maceda. Maraming Commissioner. Magaling yan. maraming mga Magaling na- nahuli. Magagaling. Gusto ko yung kumalek yan. Magaling. Oo, no? Oo, Practitioners. tapos, at very saka dynamic. talagang- PNP Chief, Benji Acorda. Oh, Benji Acorda, And then oo. the AFP Chief, Omeng Browner. Oo, Oming Browner. At syempre, hindi pa tapos yung kay Chairman kasi si Chairman na naman naglabas ng babala, ano? Yes. Doon sa mga nakialam. Yes. ng mga local government officials. Ako, sabi Tama ni yun, Chairman, tama yun. kakasuhan daw kayo. Ano? Tama yun. At siguro yung mga nakialam, sabi na nung pati sa pagbilang, sumasama kayo. Pati Di ba proclamation. pinag-usapan natin yung isang nangyari doon? Sa Malabon. Oo. Sa Malabon pero sa Navotas nangyari. Oo. Natalo rin yung kapitan na yun. Talo rin ba? Yung kandidato. Ganun? Oo. Natalo. So, ayaw. Buhos pa naman. Talagang Yung incumbent pa rin yung nanalo sa ano. incumbent pa rin nanalo. Sa Malabon. Sa Longos. Dapat talaga silipin niyo po, Chairman, kasi ang dami po ng mga LGU na mga
nakialam sa barangay, hindi ba ang barangay election dapat ano to Non-partisan. Non-partisan. Ibig sabihin ng non-partisan. Ano ba ibig sabihin ng non-partisan, Sik Boying? Explain mo nga sa mga kababayan pag sabi, ang barangay election dapat non-partisan. Hindi, ikaw na mag-explain. Nakakalata ako. Hindi, dapat Inutusan mo, non-partisan. Ibig sabihin, walang partido, hindi ka umaalyado sa kahit na sino. Ayun. Kasi dapat ikaw ay sa taong bayan lang doon sa iyong barangay lang. Wala ka dapat mga partido, wala ka malalaking partido sa salihan, hindi ka dapat pinakikialaman ng mga lokal sapagkat ikaw dapat independent ka dahil doon ka lang Ang sa iyong City Silvia mo ay barangay. buong barangay. Buong barangay. On paper. Ang problema, Pero, ito- tanong. Pwede ba magkaroon ng partido ang barangay captain pagkatapos? bawal. Hindi, Bawal. pwede. Pwede ba? Pwede? Dangerous prudence, Oh. Sasali na sila ng partido pagkatapos. patay. Aba, patay tayo dyan. Right yun political right yun. Ganon. So they can join, for example, NPC. Pwede, pagkatapos NPC na. Ba, medyo nawawala kaya siguro yung sa non-partisan na nila, karakter nila. Ang diba? isang hindi lang na-solve ni na chairman, and Oh. they have to take a deeper look at it. Oh. Yung tungkol dun sa pag-withdraw ng 250 candidates Sa Abra. sa Abra. 250 candidates Before pa. the elections. 250 candidates or teachers yung nag-withdraw? Candidates. Ito. Candidates. Nag-withdraw 250 Yes. candidates. Ano yan? Ano sa violence? Hindi nga nila kailangan Days, pag-aralan din ng then, mga- nangyari kasi days before, may mga umiikot na mga Yes. malalaking sasakyan, mga Mga nakaitim na Mga ganon. jacket, Parang ng intimidation mga tao, nangyari. Intimidation. Alam mo, hindi malayo yan doon sa nangyari doon sa sa Nueva Ecija. Ganun din. Meron May din mga nangyari reklamo na ganyan. Kaya lang, kaya nga dapat siguro ito ay dapat silipin ni Chairman George. Yes, dapat Kasi silipin. mahirap maulit ito Yes. sa 2025. Ano? Mabigat Sapagkat, yan, mabigat. Oo. Kapagkat kung 250 ang nag-withdraw, Before medyo, at sabay-sabay, medyo mabigat medyo yun. may problema tayo. Diba? Kasi, Isa, dalawa, pwede yan. Oo, pero 200 mahigit, medyo may problema tayo. Ang Mabigat tanong doon, yan. bakit? Di ba? Bakit mag-withdraw yung ganong karami? At yun ay, kumbaga, pag ganong karami yun, yung bang pangyayari na ito ay, kumbaga, parang interference na Oo. in the electoral process. Kasi, Mm-hmm. yung mga gusto tumakbo, hindi na makatakbo. Oo. So, 2-3 lang yan, mari pa. Pwede pa Pero pagbigyan, di ba? 250, halos Pero yung sabay-sabay. parang boycott nangyari, di ba? Medyo kailangan silipin. Saan lang to? Isang provincial naman to. Sa Abra. Sa Abrat lang Kaya to. nga, it is also a challenge to the ES. Executive ganun. who is from Abra. Hindi talagang, alam mo, problema rin kasi sa barangay. Kasi kuminsan, yung tumatakbo na barangay captain, kuminsan, kamag-anak nung nakaupo eh. Parang may anak ka Hindi. Ano problema eh, di ba? Madalas. Oh, Magkakaibigan, nag-aaway. Tatakbo, barangay kapitan, kapatid ng mayor. Yung sa Lanao, magpinsan yun. Magpinsan. Oo. Nagbanatan yun, nagbanatan. Paano hindi magkakaroon ng gulo doon? Di ba? Paano hindi makikialam ang lokal doon? Kamag-anak ko to o kapatid ko to, tumatakbo. Paano hindi makikialam? Yun ang problema. Angkan nga, dapat na nag-ano dyan eh. Yun ang nagiging problema. Pero sisilipin to ni Chairman George. Chairman George, kailangan bago mag 2020. Napakagaling na ng mga ginawa ni Chairman George, yung mga initiative niya eh. Saka dapat patrabahuin niya na mabuti si Commissioner Ernest Maceda. Oo. Kontrabigay. Kontrabigay. Oo. Pero it's worth noting na 1 year na lang filing naman ng candidacy Para sa for the 2025. 2025. Dahil sinabi ng Mas decision maaga ng eh. Supreme Court. Sandali na. Mas maaga. Sinasabi ng Supreme Court decision, hindi pwedeng bago-baguhin nyo lang yung Kung ano-anong ginagawa yung nyo dyan. eleksyon Oo. ng barangay. Wala yan. Kailangan, laging merong Nakaset. daan na oras Nakaset. at panahon kung kailan dapat mag-eleksyon. Kaya dahil sa nangyari na yan, pasensya na po yung mga tumakbo ng barangay. Barangay, oo. Kung medyo malaki-laki ho yung Ang ginastos nyo, ulit po kayo ng December 2025. Yan. Kailan ho kayo uli maglabas? Oh. Sa So, December 2025. 6 months after Pero ano May yan 2025 national. Binabawal ba ang joint resolution of Congress? Oo. Pwede ba ang bawalin ng Supreme Court yun? Hindi naman pwede bawalin yun. Ngayon wala pa to. Nakalagay Wala ba pa yun? to. Pinagbawal? Hindi pwede. Yung joint resolution? Wala pa to. Wala. Hindi naman Kaya lang, nag-i-issue yun. Hindi That is nag-i-issue. always the way that you postpone barangay Anything. election. Oh, yes. Resolution ba? Ano ba yun? Parang Joint batas? resolution. Parang batas? Resolution. Parang batas ba It's yun? just it's a law. Oh. It's a law. The effect of a law. The Effect of a law. effect of a law, yes. Oo. So pwede na yun, to Oh. change it. Wala pa
wala ba nagque-question dun? Hindi ko alam kung kasama yun sa desisyon. Hindi pwede yun. Hindi pwede isama yun. Hindi pwede isama yun. Oo. Dahil wala naman, remember sa konstitusyon, hindi sinama ang eleksyon ng lokal. Di ba? Ang local except I think for... 3 years yan. Hindi, for the mayor, up to the mayor level lang. Ano? Pero Councilor. ang barangay, hindi ko nakikita sa konstitusyon na mayroon laan na panahon. Ano? Kung kailan dapat magkaroon ng botohan. Term of office? Hindi, term of office meron yata sa konstitusyon, di ba? Meron ba? Hindi, 3 years sa barangay? din 3 years din. Pero 3 years din. yung date of the election, hindi naman sinabi sa konstitusyon, di ba? By law lang yan. So it can also be amended by law. Di ba? Ganun yun. So, tama, councilor up to mayor, yun lang yung fixed. Oo. Parang yun ang sinasabi ngayon na dapat, sinabi ng Supreme Court, dapat fix yan. At dapat yan na December 2025. Pag sinabi naman ng COMELEC, susunod kami. Sinabi naman pala ni Chairman George, susunod daw naman pala siya. Then, Congress nga yung ano dyan. Congress. Kung maglabas Congress ang yan. Kongreso ng ano, no? Hindi mo pwede pagbawalan ng Congress. Na Kung i-move nag-resolution, yan, ano? joint resolution yun eh. So medyo, unless na boss, yung mga tumakbo, gumastos dyan, medyo malaki-laki. Pag takbo kayo sa Kongreso, baka pwede nyo pahabain ng konti yung ano nyo. Kasi sayang eh. Di pa, Lalo na yung mga malalaki. Dalawang taon lang. Oo, laki Di pa kami ng ano. makakabawi. Hindi, maraming balangkay ng malalaki ang kanilang ira. Ay, Sa amin, Ano sa tingin ka? ko, sa BF. Sa BF, Laki mga nga. 250 siguro yan. ang laki Number daw. 1 is Bel Air. Bel Air pa rin. Magkano Bel Air kaya? Mga halos ano yan, 500. 500 million? Nasa 700 million. Ito tanong ko, 700. Ito tanong ko, hindi kayo manggagaling kayo dyan sa lokal eh. Pag sinabi mo ang budget ng barangay, sabihin natin, 100 milyon. Yung bang 100 milyon na yun, dinada-download talaga sa barangay, bahala yung kapitan na gumastos. It is Ganun drawn ba? as an era. Ganun, ha? Yes. Siya ang bahala maglatag nun. Bahala si Kap? Pag hinol dyan ng tesorero, halimbawa ng munisipyo, ng city, yari yung tesorero na yun. Ganun. Yes. So talagang... Idol ko si Kap. Kaya pala itong mga to, pag tumakbo Hindi, na matindi. magkapitan, talagang akala mo, talagang parang tumatakbo na rin na alkalde. Ha? Mini-mayor. Ganun kalalaki, ha? Kagaya doon sa, Oo. kaya ngayon, under fire sila. Kagaya sa Kapitolyo. Oo. Yung bako-bako doon na Kalsada? sabi ni Mayor, Oo. hindi, barangay yan eh. Yung pagkasada natin doon, barangay ba yun? Di ba ba? Sabi ni Di ba Mayor, national? sabi ni Vico. Sabi ni Mayor Bico? Hindi pwedeng yan. Kayo yan, barangay. Barangay magpagawa, no? So, ibig sabihin mo, bako-bako ang kasada ng Kapitolyo, ang dapat sisihin natin. Yung bago nanalo, si Kapitan Alex Torres. Di ba binoto mo yun? Bata mo yun eh. Hindi. Torres. Nawawala yung kanyang Alin? Amain. Nasaan po tayo? Ito ba si Torres? Ito yung Servitec? Servitec. Si Servitec ba yan? Si Mr. Torres, Oo. nung nanalo na si Alex, Oo, Alex nawala. Torres, bigla na, pansit lang, wala eh. Nawala. Nawawala. Ano ba naman yung Naglaho bigla. magkakapit bahay doon? Ayun. Naku, marami pala tayo sisingilin dito. Sa Servitec. Barangay Kapitan na Alex Alex Torres. Torres, Oo, medyo Asang ka na. babantayan ka namin. Ha? Sa Kasi inyo marami kang pinangako. Ha? Nakita ko yung yung pamphlet mo. Pamphlet Ang dami mong pinangako sa amin. Ha? Nangako na nga, tutuparin. Halimbawa sa Hindi inyo naman sa nawala yung mga Marquez sa barangay BF eh. Sa BF. O kaya lumalala traffic, malala din yung mga ibang sitwasyon. Yan. Sino ba yung barangay Kapitan nyo dyan sa BF? Ngayon si Paulo Marquez. Oh. Siya nanalo ba? Siya nanalo? Hindi, ang Hindi, yung nanalo yung kapatid. kapatid niya, si Jeremy. Yung dati naming kapitan. Si Jeremy. So, nakabili pinangako sa inyo si Jeremy. Hindi ko alam kasi Nangako wala na naman eh, nagbabago. Nangako na kasi Nangako na eh. Yung mga tao, pare-pareho lang yung boboto, di pare-parehong problema sa BF. Ayun, ako, medyo may sama ng loob itong si... medyo mabigat. Ba't di ka kasi tumakbo? Oh. Malaki racket sa BF security. Yes. Ganon, ha? Sa homeowners. Homeowner. Homeowners ba yun sa barangay? Private yun. Homeowners Kasi ba yun? yung right of way kasi ng BF, Oo. very important yan. Kasi it covers Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa. Diba? Yes. Oh. Maabot na. Tatlong bayan yan eh. Way. Ang BF. Yes, ang BM. Tatlong bayan yan eh. So, iba-ibang barangay kapitan din nun, siyempre. Tsaka grabe ang Daanan roadway talaga. yan. Daanan Right of talaga way yan. yan eh. Oh. Daanan. Yung sticker system, Oo. yan lang yung binabantayan ng mga security agencies. Oo. Nandiyan ang racket. Pero ito tanong ko sa inyo. Naglalagay sila ng ano dyan eh, mga pass for a fee. Oo. Oo nga. Oo. Pero ito tanong ko. Informal toll roads. Hindi ba kapag ang village ito di ba pag nasa village ka,
at yung kalsada mo inilalagyan mo ng gate at naglapalagay ka ng sticker, hindi ba ang assumption niyan yung kalsada mo ay private? Oh. Tama? Private, ano? Oh. Kung ganito yung private to, hindi ba dapat pag private yan, binabayaran mo yan ng amilyar? Oh, tama. So, dapat magbayad sila ng amilyar. Tama. Oh. So, pag hindi sila nagbabayad ng amilyar, dapat ito Pwede ay kunin yan ng bayan. ng Pwede kunin ng LGU. bayan. Kaya nga ino-open up. Yung iba ino-open up. Ito binabayaran nila to kasi mababa ang ano dito, ang assessment. Mababa Oh, assessment. dapat yan magkaroon ng revalidation ng assessment. Ayun, para medyo, no? Para mataas ang bayad sa gobyerno. Magtatbayan sa gobyerno. Yung iba nga, na hindi nagbabayad ng amilyar, pinapa-open up. Open up ka na niya. Kaya yung iba kasi mga kababayan natin nagtataka, bakit pag yung ibang mga pumupunta ho tayo sa ibang lugar, may mga village dyan, nakasara, hindi tayo makadaan, tapos kailangan pa ng sticker. Yan po kasi ay pag-aralan nyo. Yan ay pribado po kasi yan. Pag pribado po yung inyong kalsada, yan po, yung nagmamayari niyan, pwede po silang magpataw ng kanilang regulasyon sa pagpasok doon o paggamit ng kalsada na yon. Pero kung yan ay di binabayaran ng amilyar, ay dapat confiscate na ng gobyerno yan at gawin na. Or, the government can also expropriate, di ba? Yes, open up. Open up sila. Di ba? Pwede yun, di ba? The government can expropriate yung road lot ninyo para magamit ng publiko. Pwede rin yun. Pero babayad sila ng just compensation, di ba? Ganun yun, babayaran yung... Pwede expropriate yan. Pwede expropriate yun, di ba? O, yan. Yan, malaking ibang issue sa barangay. Pero sa atin, ano ba yung Kapitolyo? Yung bako-bako. Bako-bako. Ang lalaki na ng lubak doon, Kapitan Alex. Baka hindi kaya naman, baka iniiwan yung bako-bako yan para baka bumili kami ng gulong doon sa inyo. Yung sa Servitec. Ganon. Ganun kalaki yung bako. Ay, laki. Ay, giba yung ano mo. Kasya Sana yung gulong lang yung giba. Kasya. Patirim. Kasya ba yung Toyota mo ron? Kasya? Yung unang gulong na Toyota mo. Sa laki. Sa laki. Kapitan, sa inyo pala yung kalsada natin. Baka pwede mo naman pa-asphaltuan. Pa-asphaltuan. Gastosan mo. Alam ko, malaki yung budget dun eh. Malaki. Parang sa atin yata, parang maabot na mga 350 million. Nahihingi pa nga sa city yan eh. Ganun ba? Pero sinabihan sila. Kasi dahil nababayad ka ng tax, karapatan mo mapaglingkuran pa rin. Yes. Kaya pwede nilang pa-asphalto yan. Ng barangay? Pwede Hindi, ng city. Pero sinabihan na sila ni Vico. Okay na. Ni Mayor. Hindi. Basta kayo sa barangay ninyo. May pera kayo eh. Ayun. Tama yun. Patay. Matalino si Mayor. Patay, ubus. Ubus ang budget mo, Kapitan. Goodbye. Pag hindi mo napagawa yung kalsada niya. Walang double counting. Walang double count. Paano yung double counting? Paano ba yan doon? Yan yung tinatawag na ghost project. Hindi double counting. Iba yung double counting ni... Double count yun. Double count yun, tama yun. Double count yung ghost. Yung ghost. Ghost project. Napagawa na. Hindi, yun. Double count kasi. Sinisigil pa. Kasi ginawang project ng barangay, ginawa rin project ng munisipyo. Sabay. Di ba? Sabay. Sinasabay. Yun na nga. Pag sinabing hinadap, gumastos rin kami dito. Ayun, gawa na, Thank you, barangay. Ayun. Maraming ganyan. Super. Super. Pero ang lumang tugtugin na yan. Nangyayari. Luma na ba yun? Luma na yun. Yung bang gano'n, nakakalusot mo ba yun? Lito Balayo noon, di ba? Yung sinasabi niya C5 at taga. Gano'n? Sipag at tsaka. Gano'n, ha? Sipag at taga. C5 at taga. C5 at taga. Hindi ba si Jambi? Jambi Madrigal yun eh. Ay, gano'n. Ayun yung tinira niya, Double, Double, Pero hindi siya nanalo ulit, si Jambi. Hindi na. Ba ulit yun? Hindi na tumakbo. Wala nang wala nang backer. Ha? Wala nang backer. Paano nawala si Chito? Medyo kailangan ng Sabi sa kanya kinuha mo na eh. Ginastos mo na yun. Mana mo eh. Bakit? Hindi, wag na tayo. Away nga eh. Huwag na tayo makialam doon kasi bahala na sila doon sa manahan na yan. Ang balita ko, mga abogado na. Kaya nawala si Andy Bautista eh. Bakit nawala? Isa siya doon sa mga abogado doon. Ganun ba? Workout na yun eh. Pero maiba lang ako. Maiba lang tayo bukod dyan. Kasi meron lumalabas na naman ngayon. Nagbabala kasi si AFP Chief Romeo Browner. Na meron na naman distab na naman doon na nangyayari sa military, at nagbabala siya, Relax sino man yung nasa likod nito, mag-ingat-ingat kayo pag nahuli kayo.
medyo magkakaproblema tayo dito. Pero meron ba talaga on the ground? Hindi, ang telltale signs ang tawag. Ganun ha? Meron talagang... Kung may nangyayaring ganito, parang yung vote buying. Pag ikaw kumuha ka ng 350 out of 500 na watchers, may problema may ka. problema ka. So parang ganito rin. Parang ganyan din yan. Marami kang kiyaw-kiyaw Marami ginakausap. kang kiyaw-kiyaw. Pati yung mga dati mong kaibigan, niyayari mo. Ba? Kasi si Sen JB, Oh. ano ba naman yung problema niya? Oo. Nagsasabi lang siya na kailan walang bullying, etc. Tapos Hindi, tama naman sinabi ni Sen JB. Tama si Sen Diba? JB doon. Ang mensahe natin Mali. talaga, itigil na yung pambubuli ng Oo. China sa Pilipinas. At hindi naman nangahulugan na kapag kumain kami doon sa Chinese restaurant, ay pro-China kami. Hindi. Paano mag kumain? Mamaya, ano tayo? Chinese nga tayo mamaya. Chinatown tayo, Chinatown. Chinatown. Paano? Ibig sabihin ba noon, pro-China tayo? Hindi, Hindi, tsaka- pro-Chinese food tayo. Hindi tayo pro-China. At saka, ang sinasabi naman natin, kung mali yung ginagawa ng China, di mali. Mali. Factual yun eh. Pero medyo mabigat ang ginagawa nila. Yung medyo nagkakabanggaan na tayo. Nagkakainingan na doon sa Ano yan eh? sa Sea of, ano ba yung tawag mo? Sea of Asia? Ano kasi yan? Si Xi Jinping kasi, he's trying to draw nationalism as a way to make the Chinese people stand together. To maintain Ginagawa himself. tayo simbolo ng kalaban. To maintain himself. To maintain himself in power. So ang Pilipinas, isa lang yan sa mga casualty sa drive of Xi Jinping to stay in power. And to to broaden the reach of the May of China. yung kanyang Diba? domestic audience kasi medyo nagano because the economy of China is So, heading ang sa economy. problems. Kaya nag-saber rattling siya para mapunta yung atensyon Doon dito sa problema dito. South China Sea, West Philippine Sea, or Sea of Sea Asia, of Asia. if you wanna call it. Ganun. Pero ang sigurado dito, na dapat natin pag-usapan, dapat po talagang pansinin yung ginagawa ng China, di ba? Sapagkat siyempre, lahat ng galaw ng ating mga Coast Guard doon, lahat ng galaw ng ating mga isda doon, mahirap naman po na pinipigilan. Sapagkat yan po ay karapatan naman natin bilang isang bansa na doon tayo mangisda, doon tayo dumaan, doon tayo mag-develop, di ba? Hindi naman pinagbabawal yon. Pero pag tayo ay ini-interfere yung ating karapatan doon, medyo may problema. At may hindi man problema ibig sabihin, porque batikusin natin, gusto natin na magkagera. Hindi ho. Wala ho nagsasabi noon. Ayaw ho natin siyempre yan. Pero ang punto ho natin ay gusto natin Wag naman magkaroon naman ng malinaw na pag-uusap at malinaw na kasunduan. Mahirap kasi yung sinasabi, alam mo, ang problema kasi dito, iba ko minsan ang sinasabi sa ginagawa. So sinasabi sa una, medyo hindi namin ginagawa, pero pag nakita mo naman sa video, ginagawa. Yun ang problema ho eh. Parang yung yung sinasabi ni Pao. Naliligaw ka, nakahawak ka ng kamay. Tapos biglang meron ka ng ibang hinahawakan na kamay. Hindi, wala. pero uso daw Kamay din, ngayon. kamay din. Uso daw ngayon sa mga, mga millennials. Yan ang sinasabi ni Pao. Ano uso? Anong Yung uso? ganun daw. Sabi ni Pao, wala daw, Holding walang hands? label, no label. Walang label. Pagkatapos Ang label. terminology ngayon, situationship. Hindi na Ayun, situation. Grabe. Yan ang mga tawag ng mga bagets ngayon. So pagkatapos hawakan ng kamay, ano? Walang label. Ano ba yung situationship? Ano ba yan? Parang wala lang kayong label. Parang kayo, pero hindi kayo. Parang ganon. Parang ganon. Mabigat yun. Ganun yun? Ganon. Casual. Hindi ko alam kung casual. Parang, hindi ko maintindihan yun. ano ba yung mga Parang ganyan? kayo, pero hindi kayo. Oo. Mabigat. Sila lang yung ganun eh. Oo nga. Bakit yung panahon natin, hindi ganun yun eh. Pag ginawa ka mo sa kamay yun, nakita ka ng tatay, yung Yari ka diretso na. na kayo. Oo. Punta na kayo doon sa simbahan. Sa huwes ka babagsak. Hindi, meron dun sa issue nga nung sa China. Pati Coast Guard, inaaway ngayon ng mga grupo, na yung parehong grupo na nangaaway kay Sen JV, pati mismong Coast Guard, question bakit nagpapatrolya dun sa teritoryo natin. Ano sasabi no? Sino? Parang may isang grupo, hindi ko alam. Mga vlogger. Mga vlogger, mga netizen, hindi ko alam kung basta nababaan siguro ng mga talking points ng China. Tapos ito kailangan mong sabihin. Bakit ito yung mga nakita ko. Bakit dati every 5 months ang pagpapatrolya? Bakit ngayon every 2 weeks? Hindi, alam ko, dapat nga araw-araw nga patrolya dun eh. Dapat nga araw-araw nagpapalit ng mga supplies eh. Bakit nyo kine-question yung galaw ng mga Pilipino at mga sundalo at mga Coast Guard? Atin naman yun.
So, ibig sabihin, pag yung lote mo, pinasukan ng kapitbahay mo, ibig sabihin, hindi ka naaangal? Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto nilang mangyari? Parang ano, no? Itong Mabigat. galit si Pao. Yung mga examples ni Pao, iba. Ibang mga away ito, ibang mga away. Dapat ito isakay natin doon sa isang BRP, ha? Pagkatapos ito, humawak ng kamay, iba na hinahawakan. Iba na. Hindi, tanong, sana lang yung hinahawakan niya, yung kanya, baka sa iba yung hinahawakan niya. Ano nga pala tayo? GP. Kalinilipitan ko sa kamay lang ang holding hands. Oo. Sa kamay lang ang holding hands. Oo, sa kamay lang. Pag sa iba na. Iba na, holding ano na. holding area na. Holding area. Nakakulong bigla. Sek, ito, dapat medyo binibigyan mo na leksyon itong inaanak mo, Sek. Medyo Ano to, rehab? Rehab ito. Ano nangyari sa inaanak mo na to? Bakit sa tagal-tagal natin magkasawa, bakit nagaganito ito? Sa rehab natin dadalhin. Dali mo. Siguro, dapat hindi lang, kaya ba na rehab pa to? Hindi, pero ito lang din. Yan. Hindi lang mga netizen. Hindi lang mga netizen ang binabantayan tungkol dyan sa mga China talking points. Pati mga senador, sususugan nila yung mga ganyang mensahe. Pag kumukontra sa China, na parang question ang mga ating mga sundalo, mga police, mga coast guard, mag-isip-isip na kayo kung kanino talaga sila. Ba, talagang parang pagbabanta itong Iba to. Pero bago ito humantong sa mas mabigat, kailangan mag-break muna tayo kasi delikado ang oras po natin. 6:09 ng umaga. Kinikilig dahil sa kinikilig. Uy, gusto ni Pao yan. Good morning. Last segment na po namin. Ang oras po namin. 6:23 na umaga. Ako po si Atty. Dudulay. Kasama po natin, wala iba, Secretary Boyeng Rimulya, Congressman Jonathan de la Cruz, paring Pao Capino at Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning, boys. Morning. Una, batiin din natin yung bagong appoint na Secretary of Agriculture, si first name? Francisco ba? Francis Kiko Laurel Junior. Junior. Ang bagong hirang na kalihim ng agrikultura. Yes. At napakaraming marami. Pamangkin na ni Mentong to. Pamangkin ni Mentong. Ganun ba? Kanino anak to? Kanino anak? Francis. Yung eldest. Yeah, eldest. Ayun. So ito yung unang eldest pamangkin to. Yes. Probel. Probel. Ito Ito yung Probel. Yung Probel, bakit sa pamilya na to o sa kanila magkakapatid lahat ito? Francis lang. Si Francis lang to? Kasama dapat doon nga yung hindi ko na mamayanan na kasi Mamaya sa tanghalian. Kasi si Mentong. Oo, si Mentong. Iba ang kalakaran. Kalakaran niya. Oo, kaya pag-usapan natin. Anyway, maraming haharapin at good luck. Sobra. Good luck kay Secretary Tutulungan kami. Tutulungan kami. Ang dami. Meron kasing grupo Oo. na nag-aral tungkol dun sa agricultural smuggling. Kaya gusto nating kung magkaroon ng pagkakataon, i-present kina Secboy kasi silang kayo Oo. Agriculture, DOJ, etc. Para yung prosecution ng mga yan, unang-una para malaman kung ano itong mga ito, smuggler, hoarder, etc. Ano nangyayari. Alam nyo ba, paring Dodo, Sec, Pao at saka Edwin, dun sa binibigay na na document. Permit, yung mga permit. Hindi permit. Yung tungkol dun sa hindi bill of lading tungkol dun sa submission mo para ikaw magbayad ng ng tariff, etc. Walang hindi notarized. You can just put anything. Hindi nga. Yes. Sa document mismo. Ganun. It is a customs document. Customs document. Customs declaration. Customs declaration that's not notarized. Not notarized. O di kahit anong pwede Kaya nilagay mo talaga. pwede kang magsabi doon, ang kinuha mo 1,000, yung pala nilagay mo 100. Ganun. Hindi ka pwedeng banatan. Hindi ka nga na-notarize. Ayun. Talagang... Isang dokumento lang yon. Customs declaration. Siguro, pero ito, meron din kasing kaakibat na permit yan galing ng Dapat. Kaya Secretary Chu Laurel ang una po niyong titigan ito dyan. Mga ito. Recycling. Yung BAI, Bureau of Animal Industry, na nag-i-issue ng permit para mag-angkat ho ng mga meat products. Yan yung mga... Iba-iba yan. Pork and beef. Chicken. Beef, chicken, etc. Isda, kasama yan. Seafood, kasama yan. At saka At saka
Hindi lang yan. Meron differentiation na pagdating sa whole meat at saka parts. Aba, siyempre ang declaration ko dyan, parts. Pero ang pasok ko, whole meat. Ganon. Diba? Hindi notarized eh. Paano naging bituka yung laman ng steak? Ay, yung steak, paano naging bituka ito mga to? ganon. Diba? Boss, kakabit daw yun eh. Ha? Nakakabit. Oo nga, no? Sa loob Nung ng bago baka. tagain, Hindi natado. Hindi natado. Sasabihin ng importer. Cost of declaration. Unang-una nilagay ko parts. Yeah. Hindi ba part ng baka yung steak? Yeah. Oh, tama. Tapos tayo dyan. Di ba tayo? Di ba? At saka, bayi. Oh, BPI. Bureau of Plant Industry. Ito naman, pinag-issue ho ng permit para mag-angkat ng mga Sibuyas, agricultural products na iba, non-livestock, kamukha ng sibuyas. Sibuyas yan. Gulay, Gulay. bawang, kamatis, Yan, etc. mga ganun. Oh. Pero alam mo, ito tataka ako Mabuti na lang, parin doon. mabuti lang na. Na meron ng Undersecretary for Livestock. Sino ang Dapat undersec- tignan mo yan. Sino Undersecretary for Undersecretary D.B. Sabellano. DB? Si DB, Undersecretary ng Bakit Livestock. ayaw mo ba? Hindi nga, okay Magaling nga. sa Si DB livestock nga, yun. Si DB nga. Magaling sa ang livestock. Executive Bigyan Paano? anong Greg yan? Anong relationship ng livestock sa meat supply? Siya dapat yun. Kasi Siya nagbabantay. Siya nagbabantay. dapat. Kasi Pero under niya siguro bae. Bae. Dapat under niya bae. Bae at saka National Meat Inspection Service. NMIS. Ito yung mga NMIS. slaughterhouse. Yan, mga Ito yung nag-accredit ng mga... Pati importation. Pati importation. Kasi bae under sa Bae. kanya eh. Dapat, Oo. titigan niya yan, di ba? Pero dapat sa Secretary Laurel, DB. titigan niyo yung mga yusik din ninyo. para alam niyo yung nangyayari ho dyan. Isang ang problema dito ngayon, kung ito, may yung Hindi, mga... basta ang problema talaga ni Secretary Laurel ngayon, food supply. Food supply Tsaka talaga. food inflation. Yes. Food inflation. That's where the president needs a lot of help. Yes. Food That's supply, Food inflation. Ito, nagtataka ako kasi, Sik Boying, may kausap ko lang yung yung mga isang taga-Vietnam, At ang tayo pala ay nag-aangkat ng bigas sa Yes. Vietnam. Yes. Tapos tinanong ko sa kanila, bakit kayo ang dami niyong mag-produce ng bigas? Sobra-sobra para sa inyong Kasama na pangangailangan. kayo. Sabi ko, yan ba dahil sa inyo malalawak ba yung mga palayan ninyo? Hindi. Sabi niya, hindi, pareho lang tayo, sabi niya. Yung amin din, nag-agri-reform din kami. Yung amin mga magsasaka, binibigay din namin yung mga 1 hectare up to 4 Kaya lang meron hectares. silang patubig. Hindi lang yun, may patubig. In addition Ang sabi ng Vietnam, kaya daw sila lamang, ay 3 beses daw sila sa isang taon mag-ani. Yun nga. Concentrated sila. 3 Patubig beses. yun. Concentrated At sila. sabi niya, ito ay dahil doon sa aming similya. Hybrid rice. Sabi niya, alam mo ba kung Hybrid saan kami rice. kumukuha ng similya? Sa inyo. Sabi natutunan. Sa Pilipinas. Sa inyo. Pilipinas. Sa inyo. Alam mo saan kami pumunta? Kumuha kami ng mga magandang mga klase ng bigas? Sa Iri. Sa Iri. On that note, sa Iri. Kaya dapat talaga siguro pag-aralan nyo, no? Saka concentrated sila. Oo. Sa atin kasi, there are 27 rice-producing provinces kung saan-saan tayo pumunta. Ayun. Oo. At sa sibuyas, ako bakit ang taas uli ngayon? Sa Bungabon, sa Nueva Ecija, Murang farm ang isang sako, 3,500. Pagdating dito, 50,000 pesos na yung isang sako So nakikita mo doon sa supply chain, medyo may... Yun na sinasabi. Pero magaling dyan si Secretary Chu Laurel. Yun ang sinasabi niya. Logistics. Logistics. On that note, magpaalam na tayo. Umpisa mo na, Prosecutor. Maraming salamat po si Edwin Eusebio. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. see you next week. Boying Remulle po ito. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. This Executive Session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!